Bukod sa Oriental Mindoro, bugbog sarado rin sa Bagyong Opong ang Occidental Mindoro, kung saan isang namatay. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang dagat ang kalsadang ito sa San Jose Occidental Mindoro dahil sa bahang dulot ng pananalasa ng Bagyong Opong. Usad pagong ang mga sasakyan. May tumirik pang tricycle sa gitna ng daan. Yung sa San Jose lang po, yung sa Labangan po. Hindi pa din naman daw po siya humuhupa, pero nadadaanan naman na daw po. Sa tala ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Occidental Mindoro, isang lalaking edad 51 ang nasawi at 3 ang sugatan dahil sa bagyo. Ililigtas niya po sana yung dalawa niyang anak na nandun po sa bangka, approach ng seashore. Nga lang po ay sa lakas po ng alon, yun po yung nag-cause ng drowning niya po. Sa Sablayan, nailigtas ng mga otoridad ang 5 crew ng isang bangkang inanod ng malakas na alon at hangin noong Biyernes ng hapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumangoy ang 5 crew patungo sa Pandan Island sa kasagsagan ng bagyo. Ligtas din ang mga sakay ng fishing vessel na sumadsad naman malapit sa baybayin ng Paluan. Ayon sa PCG, hindi ito nagdulot ng oil spill sa dagat. Mahigit 5,000 pamilya o halos 18,000 individual ang apektado ng Bagyong Opong sa Occidental Mindoro. Di bababa sa 50 milyong piso ang pinsala sa agrikultura ng probinsya. Sa Oriental Mindoro naman, napinsala ng bagyo ang isang high school sa bayan ng Bungabong. Nabuwal din ang ilang puno at lumaylay ang mga kawad. Lagpas 50,000 pamilya na o mahigit 160,000 individual ang nasalanta ng Bagyong Opong sa probinsya. Umakyat na sa 4 na po ang sugatan. Hinahanap pa rin ang 2 nawawalang mangingisda sa bayan ng Mansalay. Lumobo na sa halos kalahating bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dito sa Oriental Mindoro at halos 150 million pesos naman sa kanilang infrastruktura. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.